kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Ang lumang balon. Magandang araw o gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito. Lalo na sa ating butihing narrator. Isa rin ako sa mga taga-subaybay ng mga kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Kaya isang kwento ngayon ang aking ibabahagi na sana'y magustuhan ng lahat. Ito'y kwentong hango sa tunay na buhay at totoong nangyayari at upang protektahan ang mga tunay na pangalan ng mga karakter dito ay minabuti kong palitan at itago ang kanilang tunay na mga pangalan at higit sa lahat ang pangalan naman ng lugar kung saan naganap ang pangyayari. Marami ba sa inyo ang naniniwala sa aswang? At marami din ba ang hindi naniniwala? Kung ako naman ang tatanungin, isa ako sa mga naniniwala na sila'y totoo at ito'y hindi isang haka-haka lamang sapagkat ako'y malapit lamang sa isang lugar kung saan nagaganap ang kwento ng pangyayaring ito sa panahon pa ng aking lola. At ang kwentong ito'y ilang taon na ang nakalilipas. Sa bayo ng San Agustin ay may kinakatakutang lumang balon na ilang taon na rin itong hindi iniigiban. Simula noong araw na natagpuan ng mga taga roon ang isang bangkay na matandang aswang sa loob ng ilalim ng tubig nito. Isang pamilya ang naghahanap noon sa kanilang matandang ina. Nawawala. 3 araw na ang lumipas. Ngunit ang matandang nawawala ay natagpuan sa balon na ito kung saan dito kumukuha ang buong baryo ng kanilang mga maiinom. At sa mga panahong iyon, wala pang supply na kuryente at tubig mula sa city. At tanging ang nag-iisang balon lang na ito ang kanilang inaasahan sa tubig na maiinom at gagamitin araw-araw. Malaking balon na ito at maraming tubig na kayang-kayang suplayan noon ang buong baryo. Mga kalesa at kalabaw pa lamang ang ginagamit noon ng mga tao sa tuwing sila'y mag-iigib ng tubig sa nasambit na balon. Isang araw ay nagtaka ang mga tao at napapansin nila na biglang nag-iba ang lasa ng tubig mula sa nasabing balon. Kaya sinuri nila ang ilalim ng balon. Kung anong dahilan ng biglang pag-iba ng lasa ng tubig? At dahil napapaligiran ng balon na ito ng mga matataas na punong kahoy at di rin ito nasisikatan ng araw, ay isang dahilan upang di nila matukoy kung ano ang nakikita nilang isang malaking bagay na lumulutang sa tubig. Madilim at malalim kasi ang bahagi ng tubig nito. Kaya tinanglawan nila iyon gamit ang isang Petromax na ilaw na siyang naging usong pang ilaw pa noon sa isang probinsya. Lahat nagulat sa kanilang nakita. Sa ilalim ng balon, isang bangkay iyon ng isang matandang babae. At ito'y hindi nila kilala. Tingnan niyo! Isang bangkay na matandang babae! Gulat na wika ng isa sa mga nag-iigib ng tubig ng araw na iyon. Nakakadiring uminom. Tayo ng ilang araw dito. Tapos may nabubulok na parang isang bangkay na matandang babae sa ilalim. Sabad naman ng isang babaeng nag-iigib din doon.
at lahat sila ay nagkakagulo ng araw na iyon. Pinagtulungan naman nilang lahat upang maiahaw ng bangkay ng matanda. Nabubulok na ang bangkay, kaya dahilan ng pag-iiba ng lasa ng tubig na kanilang nainom. Lahat ay nandiri at nagsuka sa tubig na ininom nila, na di nila alam na may bangkay na pala sa ilalim nito. Ayon sa mga taga roon, isang gabi ay may matandang babae na nakasalubong ang dalawang lalaki, magkaibigan sa kanilang baryo. At ito'y nasalubong nila, malapit sa nasabing balon. Natanglawan at nakita pa ng magkaibigan sa dala nilang Petromax na ito ay may sugat sa bahagi ng tiyan nito. Gusto sanang tulungan ng dalawang magkaibigan ang matandang ito dahil sa nakita nilang kalagayan. Ngunit di nila iyon nagawa dahil sa biglang pagbabago ng anyo nito. "Lola, magandang gabi po. Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit may sugat po kayo?" Tanong ng isa sa dalawang binatang nakasalubong na matandang babae. May sugat sa gabing iyon. Ngunit hindi sumagot ang matandang babae at napayuko lamang ito na di man lang tumitingin sa kanila. Kaya nakadama sila ng takot dahil hindi ito kumikilos habang nakatayo lang at patuloy lamang itong nakayuko habang hawak-hawak ang sugat sa bahaging tiyan nito. "Pare, hindi sumasagot. Baka aswang yan!" Bulong ng isang binata sa isang kasama nito. At hindi iyon nakaligtas sa matinding pandinig ng matandang babae. Kaya nag-angat ito ng tingin sa kanila at nasalubong nila ang mapupula at nanlilisik na mga mata nito. At di lang yun, napansin din nilang biglang tumayo ang mga buhok ng matandang babae. Kaya sabay na pasigaw ang dalawang magkaibigan sa kanilang nakita at nakandarapang nagtatakbuhan palayo sa matandang babae. Hindi pala sila nagkamali na aswang nga talaga ang nakasalubong nilang matandang may sugat. At lingid sa kanilang kaalaman na malubha pala ang sugat ng matandang aswang na maaaring ikamatay talaga ng gabing iyon. May mga nagsasabing napalaban ng matandang aswang na ito sa ama ng isang pamilyang inaswang nito ng gabing iyon, na kaya ito'y sugatan ng ganong kalaking sugat sa tiyan. At dahil sa sobrang hapdi at kirot ng sugat nito, tumalon ito sa balon upang mabawasan naman ang hapdi na kanyang nararamdaman. Kung sakaling makadama ng malamig na tubig ang sugat nito. Subalit, hindi iyon sapat upang magamot ng malamig na tubig sa balon ng malubhang sugat. Kaya namatay ito sa loob ng balon. Simula noon ay nagkanya-kanyang nagpapagawa na ng balon ng mga taga-baryo sa San Agustin. Inabandona at tinakpan na lamang ang nasambit na lumang balon. At mapahanggang ngayon ay naroon pa rin ang lumang balon na sa tuwing dadaan ang mga bata, malapit rito ay may naririnig silang umuungol sa loob nito. Kaya natatakot lahat ng mga dumaraan dito. Isang araw ay namalengke si Aling Lora. Siya ay magtakip silim na nang makauwi at ilang minuto pa ang lalakarin niya buhat sa malaking kalsadang papasok sa loob ng bahagi kung saan banda ang kanyang bahay. Wala kasing ibang madadaanan pa uwi sa kanilang bahay, kundi sa nag-iisang daan lamang kung saan na madadaanan ang nasambit na lumang balon. Isang araw, kampanteng dumaan si Aling Lora malapit sa balon habang bitbit niya ang kanyang mga pinamili. At kahit medyo madilim na ang paligid, ay naaninag pa rin naman niya ang lumang balon na kanyang madadaanan. Nang siya'y nasa tapat na ng lumang balon, ay ganoon na lang ang pagkagulat niya nang mapansin at makita ang isang matandang babae nakatuwad sa tabi ng balon.
Natigilan si Aling Laura sa paghakbang at siya'y parang namagneto at di makagalaw sa kinatatayuan dahil sa kanyang nakikita. Tinitigan niya ito ng mabuti. Totoong isangang matandang babae yon na nakatuwad sa tabi ng lumang balon. At lalo siyang napaurong nang mapansin din niya ang mga matatalim na mga mata nitong nakasulyap pa sa kanya habang ito'y nakatuwad. Pilit na kinalma ni Aling Laura ang kanyang sarili pang hindi siya daigin ng takot ng mga sandaling iyon. Humugos siya ng hininga at pinilit ang sandaling di magpapadala sa takot at lakas loob pa niyang binati ito. Magandang gabi po sa'yo, Manang. Nauutal at pabigay galang pa ni Aling Laura sa matandang babae. Hindi ito sumagot sa kanya at nanatili itong tahimik at di gumagalaw sa tabi ng balon. Kaya masama na ang nasa isipan ni Aling Laura ng mga sandaling iyon at gusto na sana niyang mapasigaw at tumakbo palayo. Subalit pinigilan niya ang sarili at ipinakitang hindi siya takot. At muli pa niyang inulit ang pagbati sa matandang ito. Magandang gabi po. Sa'yo, Manang. Ulit na pagbati ni Aling Laura rito na di niya naiwasang manginig ang kanyang boses. Ngunit ganoon pa rin, hindi ito sumasagot sa kanya at nanatiling nakasulyap ang mga mata nito sa kanya. Kaya nanindig ang kanyang balahibo nang maisipan ng aswang talaga ang matandang nakatuwad na ito. Doon muling nagulat si Aling Laura at sabay napasigaw ng tulong nang makitang bigla na lang lumayo ang matandang babae at kasabay ding nasipagtayuan ang buhaghag at mahahabang buhok nito sa ulo. Aswang! Sigaw ni Aling Laura at sabay siyang kumaripas ng takbo palayo sa lumang balon. Nalaglag ang mga bitbit niyang pinamili, kaya nagkalat ang lahat ng iyon sa daan. Diyos ko! Tulungan mo ako! Hindi ako pwedeng magkamali. Isang aswang ang aking nakita sa tabi ng lumang balon. Sigaw ni Aling Laura na parang nawawala na sa sarili sa sobrang takot nito sa kanyang nakita. Nahahapo siyang pinagpatuloy ang pagtakbo upang makalayo sa lumang balon kung saan nakita ang nakatuwad na matandang aswang. At akala ni Aling Laura na siya'y nakalayo na sa lumang balon. Ngunit, yun pala di pa siya nakakalayo. Sa pagod niya sa pagtakbo, ay saglit siyang huminto upang magpahinga. Tumingon ulit sa kanyang likuran, ay labis siyang nagulat. Sabay napatili ng malakas na halos ikawala ng kanyang boses. Nakita niyang nakalutang na sa hangin at nakasunod pala sa kanyang matandang aswang. At doon niya napagtantong, hindi pala siya nakalayo sa lumang balon. Sa kabila ng pagsisikap niyang tumakbo ng mabilis, palayo roon. Takbo lang pala siya ng takbo, ngunit nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan na nasambit na lumang balon. Muli siyang sumigaw at humingi ng tulong ng ilang beses at nagbabaka sakaling may makarinig at makatulong sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngunit ramdam niya ang hindi paglabas ng mga tinig mula sa kanyang lalamunan na para bang sadyang may kapangyarihang pumipigil doon. At kasunod niyang naramdaman ang biglang paghakos ng aswang sa kanya. Tuluyan na siyang nawala ng boses, subalit nanlaban siya sa aswang at nag-ipon ng lakas upang makawala mula rito. Bigla niyang naramdaman ang mga matutulis na bagay na tumutusok at bumabaon sa kanyang braso. At nalaman niyang mga kuko na pala ito ng matanda. Tulungan niyo ako! Buong lakas niyang sigaw at muling paghingi ng tulong, ngunit ganoon pa rin. Hindi halos sumalabas ang kanyang tinig ng mga sandaling iyon. Mabuti na lamang at napadaan ang isang kapitbahay nila Aling Laura na si Mang Simon at ang anak nitong binata na kapwa may daladalang kalabaw. Kasi nang matapos ang mga ito,
sa kanilang pag-aararo sa bakanteng lupa na pag-aari ng kumpare nito. Nagulat pa ito at ang anak nitong si Peter nang makitang may malaking aninong itim at parang may isang babaeng nagpupumiglas mula rito. At narinig pa nila ang mahinang sigaw ng babae. "Tay, ano yan?" tanong ni Peter sa ama nitong si Mang Simon. "Hindi ko alam, anak. Halika at lapitan natin." Narinig kong humihingi ng tulong ang babae. Kapit ang mag-ama at iniwan muna ang kanilang dalawang kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon nang sila'y malapit na sa mga ito. Doon nila nalaman na isa palang babae ang hinahablot nito. Mabilis namang inakwat nilang mag-ama si Aling Laura na hindi na makapagsalita dahil sa pagkatrauma nito sa aswang ng pumaslang rito. Mabuti na lang at napadaan sina Mang Simon at Peter. Mula noon ay hinding-hindi na dumadaan mag-isa si Aling Laura sa lumang balon na itong kasama dahil sa karanasan nito. Ayon sa mga haka-hakang naririnig nila na nagpakita kay Aling Laura at ibig na pumaslang rito ay apo ito na matandang aswang na tumalon noon sa lumang balon. Hindi lang si Aling Laura ang pinapakitaan na nakatuwad at nakaabang ng matandang babae sa tabing balon, kundi marami sila. Para bang hanggang ngayon ay galit pa rin ang pamilya na matandang tumalon noon sa balon dahil hindi nalaman ng mga ito kung sino ang nakasaksak noon sa kanilang lola na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Wakas. Maraming salamat po sa ating sender at naway maging ayos ang inyong kalagayan ngayon at hindi na magparamdam ang aswang sa inyong lugar. Maraming salamat po sa ating mga new subscribers at ang ating mga bagong listeners. Maraming salamat po sa inyong suporta. At nawa po ay hanggang sa huli po ay palagi po kayo sa aking makinig. Pakipindot lang po ang notification all nang sa gayon po ay maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong mga kwento para sa inyo. Maraming salamat po at hanggang sa ating muling istorya.